Huwag kang mag-alala, Carla. Kapag nasa atin na ang bata, itatapon na natin siya sa ospital ng mga baliw. Wala nang silbi ang babaeng yan, kundi ang maging tuntungan natin sa yaman. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting gumagapang sa malamig na hangin ng silid sa ospital. Sa loob ng puting silid na amoy gamot at kawalan ng pag-asa, nakahiga si Sachi. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Bawat himay-may ng kanyang kalamnan ay tila binabaklas matapos ang mahabang oras ng panganganak. Ang kanyang sinapupunan ay kumikirot pa rin, isang paalala ng buhay na kapapasok lang sa mundo. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa tila paghinto ng kanyang hininga nang marinig ang tinig ni Eduardo mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng suite. Dahan-dahang itinaas ni Sachi ang kanyang nanginginig na kamay. Pilit na inaabot ang baso ng tubig sa gilid ng higaan. Ngunit sa bawat galaw niya, ang mga salita ng asawa ay muling umaalingaw-ngaw. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking hinawakan ng kanyang kamay habang siya ay umire sa hapdi, ay siya ring lalaking nagpaplano ng kanyang pagkawasak sa bisig ng ibang babae. Ang basong kristal ay nadaplisan ng kanyang mga daliri. Nahulog ito sa sahig at nagkapira-piraso, ngunit wala siyang narinig na tunog ng pagkabasag sa kanyang pandinig. Tanging ang sarili niyang puso, ang naramdaman niyang nagkakalasog-lasog. Bumukas ng tuluyan ng pinto. Hindi si Eduardo ang pumasok, kundi ang kanyang biyenan, si Doña Remedios, ang marangyang suot ng matanda, at ang matitigas nitong takong ay lumilikha ng tunog na tila bawat hakbang ay pagpako sa dangal ni Sachi. Walang bakas ng pagmamahal o pag-aalala sa mga mata ng matanda. Tanging isang malamig na pagtatasa na tila tumitingin sa isang gamit na sirana. "Gising ka na pala, Sachi," madiing sabi ni Doña Remedios habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot na tumatakip sa nangihinang mga binti ng manugang. "Huwag mo nang tangkaing bumangon. Sa kalagayan mo ngayon, mas mabuting manahimik ka na lang. Masyadong naging emosyonal ang panganganak mo, anak. Mukhang nagkaroon ka ng malalang postpartum psychosis. Mama, nasaan ang anak ko?" Halos pabulong ang boses ni Sachi. Tuyot ang lalamunan at puno ng pait. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Sachi. Sapat na upang maamoy ni Sachi ang mamahaling pabango nito na tila sumasakal sa kanya. Ang bata? Ligtas siya sa mga kamay namin ni Eduardo, sa mga kamay ng mga taong matino ang pag-iisip. Ikaw, pinirmahan na namin ang mga dokumento. Ayon sa pagsusuri, hindi ka ligtas para sa bata. Delikado ka, Sachi. Baliw ka na sa paningin ng batas. Pumasok si Eduardo. Kasunod ang isang babaeng mas bata, si Carla, na nakakapit sa kanyang braso nang walang pakundangan. Walang bakas ng hiya sa mukha ng asawa ni Sachi. Tumingin ito sa kanya ng may halong pandidiri. Tila ba ang babaeng nagluwal ng kanyang anak ay isang duming kailangang linisin sa kanyang sapatos. "Eduardo, bakit?" Sabit ni Sachi. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa sobrang sakit. Wala nang luhang lumalabas dahil tila natuyo na ang buong pagkatao niya sa loob ng ilang minuto. "Don't make this harder than it is, Sachi," sagot ni Eduardo sa malamig na tono ng Taglish. "You're unstable. Nakita mo naman. Pati baso nahuhulog mo. You need help. And I need a wife who can actually support my career. Hindi yung laging nakadepende sa akin. Carla will take care of the baby. Mas may kakayahan siya." Ang bawat salita ay parang isang matalim na karayom na itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Sachi. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang sugat. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ng kanilang pagsasama. Ang silid na dapat ay puno ng kagalakan para sa isang bagong buhay ay naging isang malamig na bilangguan. Naramdaman ni Sachi ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nakagapos sa bigat ng kawalan ng katarungan. Pinanood niya silang tatlo na maglakad palabas. Ang halakhak ni Carla ay tila isang kutyang naiiwan sa hangin. Naiwan si Sachi sa katahimikan ng puting silid. Ang tanging kasama ay ang anino ng kanyang sariling pighati. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na wala na ang laman. Ang dating pintig ng buhay ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Tila isang sumpang hindi niya matakasan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang ina bago siya tuluyang lamunin ng dilim? O baka naman ang dilim na ito ang siyang magtuturo sa kanya kung paano muling sumiklab ang apoy na matagal nang pinatay ng iba. Nanatili siyang nakatitig sa kisame. Ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng pait. Sa labas ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Walang pakialam sa isang inang unti-unting kinikitil ang kaluluwa sa loob ng isang marangyang silid ng ospital. Ngunit sa bawat patak ng swero na dumadaloy sa kanyang ugat, may isang bagay na unti-unting nabubuo, isang malamig na determinasyon na higit pa sa anumang sakit. Sino nga ba ang tunay na baliw? Ang babaeng nawalan ng lahat o ang mga taong naniniwalang maaari nilang nakawin ang langit mula sa isang ina nang walang kabayaran? Huwag mong sayangin ang pagod ko, Sachi. Ubusin mo ang sabaw na ito dahil baka ito na ang huling masarap na pagkaing matitikman mo bago ka ilipat sa pasilidad. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na haplos ng bakal sa balat ni Sachi. Inilapag ng matanda ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa maliit na lamesa. Ngunit ang usok nito ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi ng amoy ng pagkukunwari. Habang tinititigan ni Sachi ang puting kisame, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sugat ng operasyon, kundi dahil sa gatas na nagsisimulang dumaloy mula sa kanyang mga suso. Isang biyaya ng kalikasan para sa kanyang anak, ngunit isang malupit na paalala na ang sanggol na dapat ay nakayakap sa kanya ay wala sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang gumalaw si Sachi, pilit na iniinda ang hapdi ng bawat pagkilos. Tumingin siya sa kanyang biyenan, umaasang makakakita ng kahit katiting na habag sa mga mata nito. Mama, kailangan ako ng anak ko. Nararamdaman kong nagugutom siya. Parang awa niyo na. Hayaan niyo lang akong makita si Ayumo. Isang maikling halakhak ang tumakas sa mga labi ni Doña Remedios habang dahan-dahan itong naglalakad paikot sa higaan ni Sachi. Ayumo? Iyan ba ang ipapangalan mo sa bata? Napakawalang kwenta. Huwag kang mag-alala. Pinalitan na ni Eduardo ang pangalan niya. At tungkol sa pagpapasuso, nakahanap na kami ng mas maayos na paraan. Carla is taking care of everything. Siya ang nagpapakain sa bata habang ikaw ay nandito at nag-iilusyon. Naramdaman ni Sachi ang biglang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kutsyon. Ang pakiramdam ng basang tela sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa kanya ng koneksyong pilit na pinuputol ng mga taong nasa harap niya. You're making yourself suffer for nothing, Sachi. Pagpapatuloy ng matanda sa tono ng Taglish na tila nanggagaling sa isang mapagmalasakit na kaibigan. Tanggapin mo na lang na hindi ka fit maging ina. Maging si Eduardo. Hirap ng intindihin ang mga weird behavior mo nitong mga nakaraang buwan. Sabi niya sa akin, natatakot siyang baka masaktan mo lang ang bata dahil sa depression mo. He's doing this for your own good and for the baby's future. Ito ang sining ng pagpabaliw sa isang tao. Ang gawing mali ang bawat emosyon. Ang gawing krimen ang bawat luha. Alam ni Sachi na hindi siya baliw.
Alam niyang ang bawat hapdi at bawat takot na nararamdaman niya ay totoo. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng kwartong ito, ang katotohanan ay pag-aari ng mga taong may kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi sa ginaw, kundi sa isang matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang pananahimik. Tumayo si Doña Remedios ng tuwid, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin ng silid habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Huwag mo na kaming pahirapan, Sachi. Pirmahan mo na ang mga papeles para sa custody ng kusa at baka payagan ka pa naming makita ang bata pagkalipas ng ilang taon. Pero kung lalaban ka, sisiguraduhin kong sa loob ng karsel o sa loob ng puting kwarto ka natatanda. Nang lumabas ang matanda, tanging ang tunog ng pagpitik ng switch ng ilaw ang naiwan sa silid na nag-iwan kay Sachi sa gitna ng dapit hapon. Sinubukan niyang abutin ang kanyang bag sa gilid ng mesa. Ang bag na naglalaman ng kanyang tanging pag-asa, ang kanyang cellphone at mga dokumento ng kanyang sariling pamilya. Ngunit nang maabot niya ang ilalim ng mesa, wala siyang naramdaman kundi ang malamig na sahig. Nawawala ang kanyang mga gamit. Ang lahat ng koneksyon niya sa labas, ang lahat ng katibayan ng kanyang pagkatao ay tila naglaho na parang bula. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa gitna ng kadilimang yon, naramdaman ni Sachi ang isang kakaibang pakiramdam. Ang bawat patak ng gatas na lumalabas sa kanyang dibdib ay tila nagiging isang sumpa laban sa mga taong umapi sa kanya. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang pangakong hindi kailanman mababali. Gaano ba kalalim ang kayang itago ng isang ina sa ilalim ng kanyang pananahimik? At hanggang kailan kayang tiisin ng puso ang bigat ng mga kasinungalingang pilit na ipinapakain sa kanya bago ito tuluyang sumabog at maging isang bagyong wawasak sa lahat? Nanatili siyang nakahiga. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nasasanay sa dilim. Ngunit sa kabila ng takot, may isang maliit na apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Isang apoy na hihigit pa sa anumang lason na ibabato sa kanya. Siguraduhin mong hindi siya makakahalata, Eduardo. Kapag nalaman niyang baon tayo sa utang, hindi na natin siya mapipilit pumirma sa mga papeles ng inheritance niya. Kailangan nating makuha ang lahat bago malaman ng bangko ang totoo. Ang mga salitang yon ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa natutulog-tulog na diwa ni Sachi. Nakapikit ang kanyang mga mata, pilit na pinapanatili ang mababaw na hininga upang magmukhang mahimbing ang tulog, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba. Ang boses ng kanyang biyenan ay nanggagaling sa kabilang panig ng manipis na kurtina ng kanyang hospital suite, kung saan ang matanda at ang kanyang asawa ay nag-uusap sa akalang hindi sila naririnig. Pero ma, paano kung hanapin ng tatay niya ang mga dokumento? Narinig ni Sachi ang nanginginig na boses ni Eduardo. Wala rito ang tapang na ipinakita nito kanina. Tanging ang isang duwag na lalaking nagtatago sa likod ng saya ng kanyang ina ang natira. Matalas ang matandang si Teodoro. Alam mong hindi siya basta-basta maniniwala na nabaliw lang si Sachi ng ganoon kabilis. Huwag kang tanga, Eduardo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin siyang i-isolate. Sagot ng matanda na may kasamang tunog ng pagpitik ng mga daliri na tila naiinip. Habang abala ang tatay niya sa paghahanap sa kanya, tapos na ang pirmahan. Ang mahalaga ay makuha natin ang pera upang mabayaran ang mga utang natin sa kasino at maisalba ang mansyon. Isipin mo ang future niyo ni Carla. Isipin mo ang marangyang buhay na naghihintay sa inyo kapag wala na ang pader na humaharang. At ang pader na yon ay si Sachi. Naramdaman ni Sachi ang isang kakaibang panginginig
na nagsisimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang buong katawan. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama, ang bawat mahal kita ni Eduardo, at ang bawat mapagkunwaring pag-aaruga ni Doña Remedios ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon lang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya mahal. Hindi siya kailanman naging bahagi ng pamilyang ito. Siya ay isa lamang puhunan, isang balon ng yaman na kailangang simutin hanggang sa matuyo. Ang hapdi ng kanyang tahi ay tila nadagdagan ng bigat ng 1,000 bato. Nais niyang bumangon at isigaw ang lahat ng kanyang narinig. Ngunit alam niyang sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay lalong mapapahamak. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging kasing talim ng mga taong nagnanais na pumatay sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumabas ang mag-ina sa silid at ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nanatiling nakahiga si Sachi, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy patungo sa kanyang unan. Basang-basa ang telang sumasalo sa kanyang pighati. Ang bawat patak ay puno ng pagsisisi, ngunit higit sa lahat, puno ng isang bagong uri ng galit. Isang galit na hindi na naghahanap ng paliwanag, kundi ng katarungan. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ni Sachi ang mahinang kaluskos ng tela sa kanyang tabi. Isang aide ng ospital ang pumasok upang palitan ang kanyang swero. Nanatiling nakapikit si Sachi, ngunit nang maramdaman niya ang kamay ng aide na dumaan sa ilalim ng kanyang unan, may isang bagay na matigas at tuyo ang naramdaman niyang naiwan doon. Nang makalabas ang aide nang hindi nagsasalita, dahan-dahang idinilat ni Sachi ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, maingat niyang kinapa ang ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na piraso ng papel ang kanyang nakuha. Ang sulat ay mabilis at tila ginawa sa gitna ng pagmamadali. Ngunit ang mga salitang nakasulat sa Tagalog ay tila nagliyab sa kanyang paningin. Huwag kang matulog mamayang gabi. May darating upang ilipat ka ng kwarto. Magkunwari kang masama ang pakiramdam. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Sino ang nag-iwan nito? Isang kaibigan o isa pang bitag? Ang kawalan ng katiyakan ay tila isang makapal na amog na bumabalot sa kanyang silid. Tumingin si Sachi sa pintong sarado, pagkatapos ay sa madilim na sulok ng kwarto. Ang bawat anino ay tila may dalang banta, at ang bawat tunog ng makina ng ospital ay tila isang countdown para sa isang kaganapang hindi niya alam kung paglaya o tuluyang pagkakakulong. Sa gitna ng kanyang takot, naisip niya si Ayumu. Ang pangalang ibinigay niya sa kanyang anak na ang ibig sabihin ay paglakad. Sa gabing ito, kailangan niyang matutong lumakad sa gitna ng mga tinik, kahit pa ang bawat hakbang ay magdulot ng dugo. Sino ang mahiwagang kamay na nag-abot ng babalang ito? At ano ang tunay na balak ng mga taong handang itaya ang kanyang buhay para sa isang piraso ng papel at ilang barya ng kapangyarihan? Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kung gusto mo pang makita ang anak mo. Ang bulong na yon ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa batok ni Sachi. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang figura ng babae ang nakatayo sa kanyang tabi. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga monitor ng ospital na naglalabas ng isang maputlang kulay asul na nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mukha ng yarsang si Maria. Hindi ito ang karaniwang Maria na nakikita ni Sachi tuwing umaga. Ang babaeng laging nakayuko at walang kibo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng suot na face mask, puno ng isang determinasyong hindi inaasahan ni Sachi. Dahan-dahang lumapit si Maria. Ang kanyang mga galaw ay kasing ingat ng isang anino. Sa halip na palitan ng swero, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Sachi. Ang balat ng yarsa ay magaspang. Tila ba dumaan ito sa maraming taon ng paghihirap, ngunit ang init nito ay nagbigay ng kakaibang lakas
sa nanlalamig na katawan ni Sachi. Kilala ko ang pamilyang iyan, Sachi. Muling bulong ni Maria. Ang boses ay puno ng pait na tila nanggagaling sa isang malalim na sugat. 10 taon na ang nakalilipas. Ang matandang si Doña Remedios din ang kumuha sa lahat ng meron ako. Ang aking dangal, ang aking trabaho, at ang aking anak. Wala siyang iniwan. Akala niya ay nalimutan ko na. Pero ang bawat gabi ko sa ospital na ito ay isang paalala ng kanyang kalupitan. Naramdaman ni Sachi ang isang matinding habag na humalo sa kanyang sariling takot. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, nakahanap siya ng isang kaluluwang may kaparehong sugat. Ang bawat salita ni Maria ay tila isang salamin ng kanyang sariling kinabukasan kung hindi siya lalaban. Ang muling pagdaloy ng gatas sa kanyang dibdib ay nagpaalala sa kanya na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Ang bawat minutong dumadaan ay isang minutong nawawala siya sa paningin ni Ayumu. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ni Sachi. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid dahil ayaw kong maging katulad kita. Sagot ni Maria habang may kinukuha sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang maliit na bagay ang inilagay niya sa palad ni Sachi. Isang lumang cellphone, maliit at manipis, na tila galing pa sa ibang panahon. Itago mo ito. Nakasave na rito ang numero ng iyong ama at ang isang taong makakatulong sa'yo. Huwag mong gagamitin hanggat hindi mo nararamdaman na ligtas ka. Ang pader ng silid na ito ay may mga tainga. Ang pag-asa ay tila isang maliit na kandilang muling sinindihan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Mahigpit na hinawakan ni Sachi ang telepono. Tila ba ito ang tanging salbabida sa isang malalim na karagatan. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa koridor ay nagsimulang lumakas. Ang bawat tapak ng sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Tandaan mo, Sachi! Huling bilin ni Maria bago ito mabilis na bumalik sa pag-aayos ng mga kagamitan. Magkunwari kang mahina. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Ang isang leon ay pinakadelikado kapag akala ng kaaway ay patay na ito. Bumukas ang pinto ng walang babala. Ang liwanag mula sa koridor ay tila isang mapang-abusong sulo na tumama sa mga mata ni Sachi. Pumasok si Eduardo. Ang kanyang hitsura ay tila balisa at pununo ng inis. Ang kanyang barong ay bahagyang gulo at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Nurse, lumabas ka muna. Utos ni Eduardo sa isang hambog na tono. Hindi kumibo si Maria. Tumango lamang ito at mabilis na lumabas. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, nag-iwan ito ng isang mabilis na sulyap kay Sachi. Isang sulyap na nagsasabing, magpakatatag ka. Lumapit si Eduardo sa higaan ni Sachi. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata. Tanging ang isang nakakatakot na pagmamay-ari. Hinawakan niya ang baba ni Sachi at pilit na iniharap ito sa kanya. You look horrible, Sachi. Bakit hindi ka nalang sumunod sa amin? Sabi ni Mama, ayaw mo raw kumain. Huwag mong subukang mag-hunger strike dahil hindi iyan tatalab sa amin. Naramdaman ni Sachi ang pagnanais na duraan ang mukha ng asawa, ngunit naalala niya ang bilin ni Maria. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang katawan na maging malata. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang anak mo ay nasa maayos na kalagayan, hindi tulad mo. Sagot ni Eduardo habang kinukuha ang kanyang sariling telepono at may tinitingnan na mensahe. Bukod doon, kailangan mong pirmahan ang isang waiver bukas, isang maliit na dokumento lang para sa hospital expenses. Huwag kang gagawa ng eksena, Sachi. Dahil kung hindi, baka hindi mo na talaga makita ang kahit anong anino ng batang yon. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa gulugod ni Sachi nang makita niya ang isang kakaibang ngiti sa labi ni Eduardo. Ang bawat sandali ng kanyang pananatili sa silid na ito ay tila isang countdown patungo sa isang bangin. Nang tumalikod si Eduardo,
Upang sagutin ang isang tawag, mabilis na isinilid ni Sachi ang maliit na telepono sa ilalim ng kanyang hospital gown. Ramdam ang malamig na plastik nito sa kanyang balat. Sino ang taong tinutukoy ni Maria na makakatulong sa kanya? At hanggang kailan niya kayang itago ang apoy ng galit sa ilalim ng maskara ng kahinaan bago siya tuluyang mawasak ng kalupitan ni Eduardo? Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Sachi ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang hudyat ng digmaan na nagsisimula pa lamang sa loob ng kanyang kaluluwa. Wala kang lugar dito, Teodoro. Ang anak mo ay hindi lamang mahina ang katawan, kundi pati ang isipan. Mas makabubuti kung umuwi ka na lang sa probinsya at hintayin ang aming balita. Huwag mo nang dagdagan ang gulo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na palakol na tumatama sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Sa loob ng silid, nakasandal si Sachi sa kanyang unan. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Ang kanyang Teodoro, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano tumayo ng tuwid. Ang lalaking naging sandigan niya sa bawat bagyo ng buhay ay nasa labas lang ng pintong iyon. Naramdaman ni Sachi ang panginginig ng kanyang mga labi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang kanyang ama. Ngunit ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang hapdi ng tahi sa kanyang tiyan. Sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto, nakita niya ang anyo ng kanyang ama. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko at ang kanyang lumang barong ay lukot na, tanda ng mahabang biyahe mula sa malayo. Remedios, pakiusap, hayaan mo lang akong makita ang aking anak at ang aking apo. Ang boses ni Teodoro ay mababa at puno ng pagsusumamo, malayo sa dating matikas na tinig na kinagisnan ni Sachi. Dinalhan ko siya ng kanyang mga paboritong prutas at isang maliit na kumot na hinabi pa ng kanyang ina bago ito yumao. Kahit sandali lang, Remedios. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Remedios habang tinitingnan ang basket na dala ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga basura mong dala ay walang puwang sa suite na ito. At ang apo mo? Hindi mo siya apo. Siya ay isang tagapagmana ng pamilya namin. At hindi namin hahayaang mahawa siya sa kahirapan at kamangmangan nyo. Sa likod ni Doña Remedios nakatayo si Eduardo, umiiwas ng tingin sa kanyang biyenan. Walang imik ang asawa ni Sachi. Tila ba ang sahig ang pinaka-interesanting bagay sa mundo sa sandaling iyon? Ang kawalan ng kibo ni Eduardo ay tila isang sampal sa mukha ni Teodoro, ang lalaking nagkatiwala sa kanya ng kaisa-isang hiyas ng kanilang pamilya. Eduardo? Tawag ni Teodoro. Ang boses ay may halong pait at pagkadismaya. Ganyan na ba ang turing mo sa pamilya ng asawa mo? Binigay ko sa iyo si Sachi dahil naniwala akong poprotektahan mo siya. Tama na ang drama, Teodoro. Putol ni Doña Remedios, sabay hudyat sa 2 security guard na lumapit. Ilabas niyo ang matandang ito at itapon niyo ang basket na yan sa labas. Bago pa man siya mahawakan ng mga gwardiya, lumapit si Teodoro sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay panandali ang nagtama sa mga mata ni Sachi sa likod ng salamin. Sa isang iglap, nakita ni Sachi ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang ama. Hindi ito kislap ng pagkatalo, kundi isang lihim na mensahe. Sa gitna ng kaguluhan, nang tila nadapa ang matanda dahil sa pagtulak ng mga gwardiya, mabilis nitong naisiksik ang isang maliit na itim na bagay sa ilalim ng frame ng pinto ng silid ni Sachi. Ang basket ng prutas ay nalaglag. Ang mga mansanas at kahel ay nagkalat sa sahig, tila mga pangarap na natapak-tapakan. Pinanood ni Sachi habang kinakaladkad ang kanyang ama, palayo. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa bawat hakbang nito. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Sachi ay puno ng puot para sa mga taong nagpahiya sa kanyang ama. Bumalik si Doña Remedios sa loob ng silid, hinihingal sa galit.
Nakita niya ang isang maliit na kahon ng musika na nalaglag mula sa basket ni Teodoro. Isang luma at gasgas na kahon na tila mahalaga sa kanyang manugang. Sa harap mismo ni Sachi, kinuha ito ng matanda at walang pasubaling itinapon sa basurahan sa sulok ng kwarto. Iyan ang nararapat sa lahat ng alaala ng nakaraan mo, o Sachi. Madiing sabi ni Doña Remedios habang inaayos ang kanyang buhok. Mula ngayon, wala ka ng ama. Wala ka ng pamilya kundi kami. At kung gusto mong mabuhay ng maayos, matuto kang sumunod. Nanatiling tahimik si Sachi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Hindi alam ni Doña Remedios na ang pagpahiya nito sa kanyang ama ang naging mitya upang tuluyang mamatay, ang huling hibla ng pagtitimpi sa puso ni Sachi. Ang kanyang ama ay hindi sumuko. Ang pagpapakumbaba nito ay isang taktika at ang maliit na bagay na iniwan nito sa pinto ay ang kanyang tanging alas. Sa gitna ng pighati, isang bagong uri ng lakas ang bumabalot kay Sachi. Ang kanyang ama ay nasa labas, lumalaban sa sarili nitong paraan. At siya, sa loob ng bilangguang ito, ay hindi na mananatiling biktima. Ngunit ano ang itinatago ng maliit na itim na bagay na iniwan ni Teodoro? At hanggang kailan kayang magpanggap ni Sachi na siya ay talunan bago siya tuluyang gumanti sa bawat hapdi na idinulot nila sa kanyang dangal? Ang katahimikan sa silid ay tila isang nagbabadyang unos, at ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong nagpapatalim sa kuko ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak at para sa kanyang ama. Masyadong mabaho rito, Eduardo. Parang amoy gatas na panis at dusa. Hindi ko alam kung paano mo natiis na manatili sa silid na ito kahit ng ilang minuto lang. Ang matinis at maarteng boses ni Carla ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid. Pumasok siya na parang isang reyna. Suot ang isang mamahaling bestido na lalong nagpatingkad sa kanyang kaputian. Ngunit hindi ang ganda niya ang bumaon sa paningin ni Sachi, kundi ang kwintas na suot nito. Isang gintong liyabe na may disenyong puso. Ang kwintas na ibinigay ni Eduardo kay Sachi noong anibersaryo nila. Ang kwintas na sinabi nitong simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Habang nakasandal sa malamig na barandilya ng hospital bed, naramdaman ni Sachi ang muling pagkirot ng kanyang mga tahi. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang hospital gown upang itago ang mantsa ng gatas na unti-unting bumabasa sa kanyang dibdib. Isang biyaya ng kalikasan na para sana sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ay nagmumukhang tanda ng kanyang kapabayaan sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ni Carla sa loob ng silid ay tila pagtapos sa natitirang dangal ni Sachi. Carla, huwag ka nang maingay. Baka marinig tayo ng mga nurse sa labas. Mahinang saway ni Eduardo. Ngunit wala itong seryosong autoridad. Sa halip na lumayo, hinapit pa niya ang baywang ni Carla sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang kawalan ng hiya sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan ni Sachi sa loob ng delivery room. Lumapit si Carla sa paanan ng higaan ni Sachi. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na tagumpay. Alam mo ba, Sachi, kanina, nung hinawakan ko si Ayumo, tumigil siya sa pag-iyak. Amoy na amoy niya ang pabango ko. Sabi ni Doña Remedios, mas mukha pa raw akong ina kaysa sayo. Kasi ako, hindi ko hahayaang magmukha akong basahan kahit kapapanganak ko lang. Naramdaman ni Sachi ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Carla ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ang isiping ang ibang babae ang yumayakap sa kanyang anak. Ang isiping ang amoy ng ibang tao ang kinagigisnan ni Ayumo ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa metal. Bakit ka nandito, Carla? Mahinang tanong ni Sachi. Ang boses
ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ba sapat na nakuha mo na ang asawa ko? Kailangan mo pa bang saksihan kung paano niyo ako dahan-dahang pinapatay? Isang mapanuyang halakhak ang tumakas sa mga labi ni Carla. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Sachi. Sapat na upang maamoy ni Sachi ang nongnak na amoy ng alak at mamahaling makeup. Hindi ka pinapatay, Sachi. Ikaw ang pumapatay sa sarili mo dahil sa sobrang kahinaan. Tingnan mo ang sarili mo. Isang inang hindi man lang mahawakan ang sariling anak dahil baliw ang tingin sa kanya ng lahat. You're just a vessel, Sachi. Tapos na ang gamit mo. Eduardo is mine now, and so is your son's future. Tumingin si Sachi kay Eduardo. Naghahanap ng kahit katiting na pagkatao, ngunit tanging ang isang blangkong muka ang nakita niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay naging isang estranghero na tila masaya pang pinapanood ang kanyang paghihirap. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Ngunit sa gitna ng matinding pag-atake ng pighati, may isang malamig na hangin na dumaan sa kaluluwa ni Sachi. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagbago. Tinitigan niya si Carla ng diretso sa mga mata, isang titig na hindi inaasahan ng dalawa. Enjoy him while you can, Carla. Ang boses ni Sachi ay naging matatag at puno ng isang mapait na awtoridad. Ang mga damit na galing sa ukay-ukay, kahit gaano mo palabhan, amoy luma pa rin. At ang asawang ninakaw, kahit kailan ay hindi mo pag-aari. You're wearing my necklace, you're sleeping with my husband, and you're trying to steal my son's scent. Pero sa huli, isa ka lang anino. At ang mga anino, Carla, ay naglalaho kapag sumikat na ang araw. Nawala ang ngana, nawala ang ngiti sa mukha ni Carla. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Sachi. You! Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Carla, mabilis na nahawakan ni Sachi ang braso nito. Ang lakas ni Sachi sa sandaling iyon ay tila hindi nanggagaling sa isang babaeng kapapanganak lang. Huwag mong susubukan, Carla. Hindi na ako ang Sachi na kilala mo. Ang bawat sampal na balak mong ibigay, ibabalik ko sa iyo ng may kasamang interes. Eduardo, gawin mo ang isang bagay. Tili ni Carla habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Hinila ni Eduardo si Carla palayo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at inis. Tama na yan. Sachi, talaga bang gusto mong mapabilis ang paglipat sa iyo sa mental facility? Isang gulo pa. At tinitiyak ko sa iyo, hinding-hindi mo na masisilayan ang labas ng ospital na ito. Pinanood ni Sachi silang dalawa na mabilis na lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang higaan. Nanginginig ang buong katawan, ngunit hindi dahil sa takot. Ang kanyang puso ay tila isang kumukulong bulkan na handa ng sumabog. Gaano ba kalayo ang kayang lakbayin ng isang inang inagawa ng lahat bago siya tuluyang maging isang bagyong wawasak sa lahat ng humahadlang sa kanya? At ang mga salitang binitiwan ni Sachi, ito ba ay isang babala lamang? O ang simula ng isang paghihiganti na walang sino man ang nakahanda sa katahimikan ng gabi? Ang tanging naririnig ni Sachi ay ang kanyang sariling mabigat na hininga, na tila isang hudyat na ang leon sa loob niya ay gising na gising na. Wala na tayong oras, Eduardo. Ang mga pinagkakautangan ko ay hindi na marunong maghintay. Kapag hindi natin nakuha ang pirma ni Sachi ngayong gabi, baka bukas ay wala na tayong mansyong uuwian. Ang boses ni Doña Remedios ay nanggagaling sa kabilang panig ng suite, puno ng isang uri ng pagmamadali na ngayon lamang narinig ni Sachi. Sa loob ng madilim na silid, tanging ang asul na liwanag mula sa monitor ang nagsisilbing gabay ni Sachi. Hawak niya ang maliit na itim na gamit na iniwan ng kanyang ama, isang recorder na disguised bilang isang lumang power bank. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan, naramdaman ni Sachi ang unti-unting pagkabaklas ng maskara ng karangyaan na matagal nang ipinapangalandakan ng pamilyang ito.
Ma, kailangan ba talagang gawin ito sa ganitong paraan? Baka mahalata tayo ng ospital. Ang boses ni Eduardo ay nanginginig, halatang puno ng takot. Sabi ni Carla, may mga nurse na raw na nagmamasid sa atin. Paano kung mabigo tayo? Duwag! Mading sagot ng matanda at narinig ni Sachi ang dahan-dahang pagpalo ng kamay nito sa mesa. Ang kailangan lang natin ay ang pirma niya sa dokumento ng paglilipat ng lupa sa probinsya. Isipin mo, Eduardo, ang halaga ng lupang yon ay sapat na para mabura ang lahat ng talo ko sa kasino at may matira pa para sa luho nyo ng babae mo. Huwag mong pairalin ang awa dahil ang awa ay para lamang sa mga taong may pera. Naramdaman ni Sachi ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hindi lang pala custody ng kanyang anak ang nakataya. Ang buong kinabukasan ng kanyang pamilya ay balak na kawin ng mga taong ito. Ang bawat salita ay tila isang maruming basura na itinatapon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang inabot ang cabinet sa tabi ng kanyang higaan. Maingat na inilalagay ang recorder sa isang maliit na siwang sa pagitan ng kahoy at ng pader, kung saan malinaw na maririnig ang bawat bulungan sa kabilang silid. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Sachi ang isang maliit na medyas ng sanggol na naiwan sa ilalim ng kanyang unan. Isang medyas na kulay asul na para sana kay Ayumu. Mahigpit niya itong hinawakan, idinikit sa kanyang ilong upang langhapin ang tila natitira pang amoy ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding koneksyon sa batang ipinagkait sa kanya, isang sandali na nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa anumang gamot. Gisingin mo siya, Eduardo. Sabihin mo ay kailangan niyang pirmahan ang mga medical forms para sa release niya. Utos ni Doña Remedios. Kapag tumanggi siya, gamitin mo ang bata. Sabihin mo ay hinding-hindi na niya makikita ang anak niya kung hindi siya makikipagtulungan. Narinig ni Sachi ang papalapit na mga hakbang. Ang bawat tapak ng sapatos ni Eduardo sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pagkakahiga, ipinikit ang kanyang mga mata at pinanatili ang mahimbing na paghinga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas na ng isang labaha. Bumukas ang pinto ng silid. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang mahabang daliri na tumuro sa direksyon ni Sachi. Pumasok si Eduardo. Ngunit bago ito lumapit sa higaan, huminto ito sa harap ng cabinet kung saan nakatago ang recorder. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Sachi ang paghinto ng kanyang sariling hininga. Sa kabilang silid, narinig niya ang boses ni Doña Remedios na tila may kinakausap sa telepono. Binabanggit ang isang pangalang hindi pamilyar kay Sachi. Isang tiyak na general na kailangan nilang bayaran. Ito ay isang bagong misteryong nagdagdag ng bigat sa panganib na kanyang kinakaharap. Sachi, mahinang tawag ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Hindi gumalaw si Sachi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakasara nang mahigpit nang marinig niya ang tunog ng kamay ni Eduardo na humahawak sa ibabaw ng cabinet. Tila may hinahanap ito. Ang dahan-dahang pag-usog ng mga gamit sa ibabaw ng lamesa ay lumilikha ng isang tunog na nagpapatindig ng balahibo ni Sachi. Tumigil ang mga hakbang. Huminto ang lahat ng tunog sa loob ng silid. Naramdaman ni Sachi na ang anino ni Eduardo ay nakatayo na mismo sa kanyang ulunan. Tinitingnan ang bawat galaw ng kanyang mga talukap. Alam kong gising ka, Sachi. Ang bulong ni Eduardo ay naging mas malamig, mas tila isang banta kaysa sa isang tawag. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ibigay mo na ang kailangan namin bago ko tuluyang makalimutan na naging asawa kita. Ang kamay ni Eduardo ay dahan-dahang bumaba patungo sa cabinet, direkta sa siwang kung nasaan ang recorder.
Ibigay mo na ang kailangan namin, Sachi. Huwag mo nang hintaying mawala, pati ang huling pagkakataon mong marinig ang boses ng anak mo. Ang boses ni Eduardo ay parang isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Ilang pulgada na lamang ang layo mula sa nakatagong recorder. Naramdaman ni Sachi ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na ibon na pilit na binabaklas ang kanyang mga pader. Ngunit bago pa man tuluyang maisagawa ni Eduardo ang kanyang balak, ang pintuan ng suite ay biglang bumukas ng marahas. Ang malakas na pagtama ng pinto sa pader ay yumanig sa buong silid na nagpalingon kay Eduardo nang may pagkagulat. Eduardo, ano pang ginagawa mo dyan? Dalian mo, ang sasakyan ay nasa labas na. Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng pagmamadali at isang uri ng takot na hindi pa naririnig ni Sachi. Pumasok ang matanda. Dala ang isang maliit na bag na puno ng mga gamit ng sanggol, mga gamit ni Ayumu. Ang paningin ni Sachi ay agad na napunta sa bag na yon. Ang hapdi sa kanyang dibdib, ang pagdaloy ng gatas na tila isang sumpa ng kalikasan ay muling nagpaalala sa kanya na ang kanyang anak ay dahan-dahang inilalayo sa kanya. Saan? Saan niyo dadalhin ang anak ko? Ang boses ni Sachi ay pumiyok sa gitna ng pighati. Hindi siya sinagot ni Doña Remedios. Sa halip, lumingon ang matanda sa isang lalaking nakauniporme ng doktor na pumasok kasunod niya. Ang doktor na alam ni Sachi na matagal na nilang binabayaran. Doktor, gawin mo na ang dapat mong gawin. Masyadong nagiging agresibo ang pasyente. Kailangan niyang ma-sedate para sa kanyang sariling kaligtasan. Huwag! Parang awa niyo na. Pilit na bumangon si Sachi. Iniinda ang bawat hiwa ng sakit sa kanyang tiyan. Ang bawat pagkilos niya ay tila paghatak sa mga bakal na nakakabit sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makababa ng higaan, mahigpit siyang hinawakan ni Eduardo sa kanyang mga balikat at pilit na itinulak pabalik sa kama. Naramdaman ni Sachi ang malamig na sensasyon ng metal sa kanyang mga kamay at paa. Sinimulan nilang ikabit ang mga leather straps, ang mga gapos na ginagamit lamang sa mga pasyenteng wala na sa katinuan. Ang tunog ng paglock ng bawat strap ay tila bawat pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa bawat pagpupumiglas niya, lalong humihigpit ang kapit ng mga ito sa kanyang balat, na nag-iiwan ng mga mapulang marka ng kawalan ng katarungan. Pinanood ni Sachi habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang hindi mapigilan ang paglabas ni Doña Remedios kasunod ang bag ni Ayumu. Ang amoy ng kanyang anak ay tila dahan-dahang naglalaho sa hangin na pinapalitan ng amoy ng kemikal at ng matalim na amoy ng alak mula sa hininga ni Eduardo. Tahan na, Sachi, bulong ni Eduardo habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na nakagapos at walang laban. Sa paggising mo, tapos na ang lahat. Wala nang Ayumu, wala nang mga papeles at wala nang sakit. Matulog ka na. Habang inihahanda ng doktor ang hiringgilya, naramdaman ni Sachi ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Ang mundong binuo niya ay tila isang kastilyong buhangin na tinatangay na ng malalakas na alon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nang tila tuluyan na siyang bibitaw, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na hindi pa tuluyang nahihigpitan ng strap mula sa anino sa sulok ng silid, kung saan ang liwanag ay hindi abot. Isang lalaking nakasuit ang dahan-dahang lumabas nang makaalis na sina Eduardo at ang doktor upang ihanda ang gamot. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at isang uri ng determinasyon na tila isang sandata. Huwag kang matakot, Sachi. Ako si Javier. Ang mahinang bulong ng lalaki ay tila isang himala sa gitna ng impyerno. Pinadala ako ng iyong ama. Huwag kang pipikit.
Huwag mong hahayaang lamunin ka ng antok. Ito ang kanyang golden moment, isang mainit na hawak sa gitna ng napakalamig na gabi. Ang presensya ni Javier, ang abogadong matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ay tila isang mitya ng apoy sa isang madilim na kuweba. Ngunit sa labas ng silid, narinig ni Sachi ang muling pag-iyak ni Ayumu. Isang matinis at masakit na iyak na biglang naputol ng isara ang pinto ng ospital. Naramdaman ni Sachi ang pagturok ng karayom sa kanyang braso. Ang dilim ay nagsisimulang gumapang sa gilid ng kanyang paningin. Ang kanyang huling alaala ay ang malamig na tingin ni Eduardo at ang anino ni Javier na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Hanggang kailan kayang lumaban ng isang puso kung ang bawat pintig nito ay ninanakaw ng mga taong dapat ay nagtatanggol dito? At kung sa paggising ni Sachi ay wala na ang kanyang anak, ano pa ang matitira sa isang inang tanging pag-ibig lamang ang naging kasalanan? Ang katahimikan sa silid ay muling bumalot. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong amoy ng paparating na bagyo. Wala ka nang babalikan, Sachi. Pirmahan mo na ito kung gusto mong mabuhay ng payapa sa loob ng institusyong pagdadalhan namin sa iyo. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka pa ng mga gwardiya palabas ng ospital na ito. Ang boses ni Eduardo ay tumama sa pandinig ni Sachi na tila isang malamig at matalim na tipak ng yelo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang liwanag ng umaga na tumatagos sa bintana ay masyadong masakit, masyadong mapangapi. Naramdaman niya ang matinding bigat sa kanyang ulo. Ang labi ng gamot na itinurok sa kanya kagabi ay tila isang makapal na amog na bumabalot sa kanyang diwa. Ang kanyang mga braso at binti ay malaya na mula sa mga leather straps, ngunit ang pakiramdam ng pagkakagapos ay nananatili sa kanyang kaluluwa. Sa harap niya, nakatayo si Eduardo, hawak ang mga papeles na matagal na nilang pilit na ipinapapirma. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na maghihiwalay sa kanya kay Ayumu habang buhay. Sa tabi ng kanyang higaan, wala na ang anino ni Javier, ang abogadong nagpakita sa kanya sa gitna ng kanyang bangungot kagabi. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang isang maliit at magaspang na tela, ang panyo ng kanyang ama na palihim na iniwan ni Javier. Ang amoy ng tabako at lupang tinubuan mula sa panyong yun ay nagsilbing angkla ni Sachi sa katotohanan. Eduardo! Ang boses ni Sachi ay basag, tila isang tuyong dahon na nayapakan. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Sabi mo, makikita ko siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eduardo habang inilalapag niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Makikita mo siya, Sachi, pero hindi ngayon. Sa oras na mapatunayan ng mga doktor na hindi ka na delikado sa bata, doon ka lang namin bibigyan ng pagkakataon. Pero sa ngayon, si Carla ang kinikilala niyang ina. Si Carla ang nagpapatahan sa kanya tuwing gabi habang ikaw ay nandito at nagwawala. Naramdaman ni Sachi ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang gatas na nagsisimulang bumasa sa kanyang gown ay tila mga luha ng kanyang sariling katawan. Ang isiping ang kanyang anak ay nasa bisig ng babaeng sumira sa kanyang pamilya ay sapat na upang tuluyan siyang mawasak. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, umaling-awngaw ang boses ni Javier, maging ang taong gusto nilang makita. Maging mahina, maging talunan. Iyan ang tanging paraan upang buksan nila ang pintuan ng kanilang kuta. Dahan-dahang kinuha ni Sachi ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil sa galit na ibig sumabog. Tumingin siya kay Eduardo nang may mga matang tila wala ng buhay, isang acting na hihigit pa sa anumang teleserye. Kung pipirmahan ko ba ito, ititigil niyo na ang pagtawag sa akin na baliw? Tanong ni Sachi. Ang boses ay puno ng pagkukunwari ng isang pusong sumuko na. Of course, Sachi! Sagot ni Eduardo.
Ang kanyang tono ay biglang naging malambing, isang mapandaya at nakakasuklam na lambing. Gusto lang namin ang best para sa'yo. Kapag pirmado na ito, ililipat ka namin sa isang private villa sa Tagaytay. Doon ka magpapahinga, malayo sa ingay, malayo sa gulo. At doon, dadalhin namin si Ayumu paminsan-minsan. Isang malaking kasinungalingan. Alam ni Sachi na ang villa na sinasabi nito ay isa lamang gintong kulungan o mas malala, isang pasilidad kung saan tuluyan na siyang mawawala sa mapa. Ngunit kailangan niyang kagati ng pain. Sa bawat kurit ng ballpen sa papel, naramdaman ni Sachi na tila sinusulatan niya ang sarili niyang tadhana ng isang lihim na mensahe ng digmaan. Ayan na! Bulong ni Sachi matapos ilagda ang kanyang pangalan. Nakuha mo na ang gusto niyo? Sana ay maging masaya kayo sa perang nanakaw niyo sa akin. Hindi napansin ni Eduardo ang talim sa mga huling salita ni Sachi dahil masyado itong abala sa paghalos sa mga dokumento na tila ba ito ay gintong nakuha sa hukay. You made the right choice, Sachi. Mag-impake ka na. Mamayang hapon ay ililipat ka na namin. Nang lumabas si Eduardo, naiwan si Sachi sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang golden moment ay dumating nang makita niya ang isang maliit na insekto na nagpupumiglas sa sapot ng gagamba sa sulok ng bintana. Pinanood niya ito, hindi upang kaawaan, kundi upang pag-aralan kung paano ito makakawala. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Maria, ang yarsang kakampi niya, na may dalang tray ng pagkain. Ngunit ang mukha ni Maria ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot. Sachi, kailangan mong mag-ingat. Mabilis na bulong ni Maria habang inilalagay ang tray sa kanyang harap. Narinig ko ang pag-uusap ni Doña Remedios sa labas. Hindi Tagaytay ang destinasyon mo. May sasakyan na darating mamaya. Pero hindi ito patungo sa isang villa. Dadalhin kanila sa isang lumang bodega sa labas ng probinsya. Doon kanila itatago habang inaasikaso ang paglipat ng lahat ng ari-arian mo. Naramdaman ni Sachi ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bitag ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Ang plano ni Javier ay kailangang magbago ng mabilis. At si Ayumu? Tanong ni Sachi. Ang kanyang kuko ay bumaon sa panyo ng kanyang ama. Dadalhin nila ang bata sa ibang bansa bukas ng madaling araw, Sachi. Iyon ang huling balita na nakuha ko. Sagot ni Maria. Ang boses ay nanginginig. Ang cliffhanger ay tila isang matalim na bangin na bumukas sa ilalim ng mga paa ni Sachi. Ang oras ay hindi na lang tumatakbo. Ito ay lumilipad patungo sa kanyang tuluyang pagkatalo. Paano makakatakas si Sachi mula sa isang sasakyang hindi siya dadalhin sa paglaya, kundi sa isang libingang buhay? At may sapat pa bang lakas ang isang inang sugatan upang pigilan ang paglipad ng kanyang anak patungo sa kamay ng mga kaaway na handang itapon ang lahat para sa yaman? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. At ang tanging naririnig niya ay ang nakakabibinging bulong ng panganib. Mamatay na yata ako sa sakit, Eduardo. Pero hindi dahil sa sugat ng operasyon, kundi dahil sa hapdi na tila hindi mo na ako kilala. Ang boses ni Sachi ay tila isang marupok na kristal na dahan-dahang nagkakalasog-lasog sa hangin. Nang pumasok si Eduardo sa silid upang ihanda ang paglipat sa kanya, hindi galit o pag-iyak ang sumalubong dito. Sa halip, natagpuan niya si Sachi na nakaupo sa gilid ng higaan. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang mga mata ay mapungay, puno ng isang uri ng pagsuko na tila nagpapahina sa bawat depensa ng lalaki. Ito ang simulain ng kanyang mapanganib na laro, ang paggamit sa natitirang bahagi ng kanilang nakaraan upang lasunin ang kasalukuyan ni Eduardo. Lumapit si Eduardo, ang kanyang hakbang ay bumagal. Habang pinagmamasdan, ang asawang
Tila bumalik sa pagiging babaeng minahal niya noon sa probinsya. Sachi, bakit ka bumangon? Sabi ko naman sa'yo, tutulungan ka ng mga nurse. Gusto ko lang maging maayos ang hitsura ko para sa'yo, bulong ni Sachi, sabay angat ng kanyang paningin na puno ng mapagkunwaring pagsisisi. Patawarin mo ako, Eduardo. Siguro nga ay tama si Mama. Siguro nga ay naging masyado akong emosyonal, kaya ko nasabi ang mga bagay na yon kay Carla. I was just so scared of losing you. Naramdaman ni Sachi ang bahagyang paglambot ng tindig ni Eduardo. Ang kahinaan ng isang lalaki ay madalas na matatagpuan sa kanyang ego at iyon ang tinatarget ni Sachi. Dahan-dahang hinawakan ni Sachi ang kamay ni Eduardo, ang kamay na pilit siyang iginapos kagabi at inilapat ito sa kanyang pisngi. Ang lamig ng palad ng asawa ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao, ngunit nanatili siyang matatag. Naalala mo ba noong nanliligaw ka pa lang? Pagpapatuloy ni Sachi sa malalim na Tagalog na tila isang tula ng pamamaalam. Sabi mo, ako ang iyong langit. Ngayon, tila ako ang naging impyerno mo. I'm so sorry, babe. Gagawin ko ang lahat, pirmahan ko man ang lahat ng papeles, basta huwag mo lang akong kamuhian. Naramdaman ni Eduardo ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagiging makasarili, may isang bahagi ng kanyang puso na tila nakokonsensya sa bawat haplos ni Sachi. Inabot niya ang isang hibla ng buhok ni Sachi at maingat itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang sandaling iyon ay tila puno ng romansa at kilig para sa sino mang nakakakita. Ngunit para kay Sachi, bawat segundo ay tila paglunok ng bubog. Hindi naman sa ganoon, Sachi. Mahinang sagot ni Eduardo. Ang boses ay hindi na kasing talim ng kanina. Gusto ko lang namang maging stable tayo. If you behave, baka mapabilis ang pagbisita ni Ayumu sa'yo sa villa. Talaga? Ani Sachi, ang kanyang mga mata ay kuminang sa pekeng kagalakan. Salamat, Eduardo. You don't know how much this means to me. Naniniwala pa rin ako na ikaw pa rin ang lalaking pinakasalan ko. Hinila ni Eduardo si Sachi para sa isang yakap. Isang yakap na dapat ay punong-puno ng proteksyon. Ngunit ngayon ay tila isang bitag na sumasakal sa biktima. Ipinatong ni Sachi ang kanyang ulo sa balikat ni Eduardo. Nalanghap niya ang amoy ng pabango nito na humahalo sa amoy ng sigarilyo. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang pinasok niya. Habang nakayakap, ang mga mata ni Sachi ay nakatuon sa pinto ng suite. Nakita niya ang anino ng isang tao sa labas. At sa isang iglap, bumukas ang pinto ng walang pasintabi. Doon nakatayo si Carla. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang eksena ng paglalambing ng dalawa. Ang pagselos ni Carla ay tila isang apoy na biglang binuhusan ng gasolina. Eduardo, what is the meaning of this? Tili ni Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Sabi mo ay tapos na kayo. Sabi mo ay ililigpit na natin siya. Bakit mo siya niyayakap na parang siya pa rin ang reyna ng buhay mo? Napabitaw si Eduardo, halatang nabigla at hindi malaman kung saan titingin. Carla, it's not what it looks like. I was just calming her down. Calming her down or getting back with her? Muling sigaw ni Carla habang humahakbang palapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig. Don't forget, Eduardo. Hawak ko ang lahat ng sikreto niyo ni Doña Remedios. Isang salita ko lang, bagsak kayong lahat. Naramdaman ni Sachi ang isang lihim na tagumpay sa kanyang puso. Ang pagtatalo ng dalawa ang kailangan niya upang makalikha ng gulo. Isang gulo na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makahanap ng butas sa kanilang plano. Tumingin si Sachi kay Carla nang may isang mapang-asar ng ngiti na siya lang ang nakakakita, isang ngiting nagsasabing, nanalo ako sa round na ito.
Eduardo, akala ko ba? Akala ko ba ay mahal mo ako? Muling pagsingit ni Sachi sa tono ng isang biktima, lalong nagpapagatong sa galit ni Carla. Shut up, you crazy woman! Akmang susugurin ni Carla si Sachi, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Eduardo. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, narinig ang pagtunog ng intercom ng ospital. Isang anunsyo ang nagsabing ang security team para sa paglilipat ng pasyente ay nasa lobby na. Ang oras ay dumating na. Sino ang papanigan ni Eduardo sa gitna ng nag-aapoy na selos ni Carla at ng mapanlinlang na pag-ibig ni Sachi? At sa pagdating ng mga gwardiya, magagawa kaya ni Sachi na gamitin ang kaguluhang ito upang tuluyang makatakas o ang galit ni Carla ang siyang magtutulak sa kanya sa mas madilim na tadhana? Ang cliffhanger ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa lalamunan ng lahat at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hudyat ng isang madugong pagkawasak. Ilabas mo ang babaeng iyan, Eduardo. Ngayon din, o ako mismo ang tatapos sa kanya. Ang matinis na tinig ni Carla ay tila isang matalim na kidlat na nagpahiwa sa tensyon sa loob ng silid. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamayabang, ay ngayon tila isang maskara ng purong galit. Habang nakayakap pa rin si Sachi kay Eduardo, naramdaman niya ang panginginig ng braso ng kanyang asawa. Hindi ito panginginig ng pag-ibig, kundi ng isang duwag na naiipit sa pagitan ng dalawang apoy. Ito ang plano ni Sachi, ang hayaang ang selos ni Carla ang bumasag sa matibay na pader ng kanilang sabwatan. Nanatiling nakasubsob ang mukha ni Sachi sa balat ni Eduardo, ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, ang kanyang mga mata ay gising na gising at nagmamasid. Carla, please! Mag-isip ka naman. Nasa ospital tayo. Ang pasigaw na bulong ni Eduardo habang pilit na inilalayo ang sarili kay Sachi. Ngunit lalong humigpit ang kapit ni Sachi, tila isang batang natatakot na maiwan, habang ang totoo ay lalong ibinibingwit ang selos ng kalaban. Mag-isip! Pagkatapos mong yakapin ang baliw na yan sa harap ko? Eduardo, binalaan na kita. Mabilis na lumingon si Carla sa mesa at hinablot ang isang basong kristal. Bago pa man makakilos ang sinuman, inihagis niya ito patungo sa pader malapit sa ulo ni Sachi. Ang tunog ng pagtilamsik ng mga bubog ay tila mga kristal na ulan na bumagsak sa sahig, isang marahas na musika na naging hudyat ng tuluyang kaguluhan. Pumasok ang mga security guard, nalilito sa kung sino ang dapat nilang amuhin. Nakita nila si Sachi na tila nanginginig sa takot sa kama, habang si Carla ay sumisigaw at nagwawala. Tinatangkang sunggaban ang buhok ni Sachi. Ang kabalintunaan ay kitang-kita. Ang babaeng binansagang baliw ay tahimik na biktima, habang ang babaeng itinuturing na normal ay ang siyang mukhang nawawala sa katinoan. Sir, kailangan na nating ilipat ang pasyente. Lumalala ang sitwasyon dito, madiing sabi ng pinuno ng security. Dito na nagsimula ang 15 minuto ng pagkakataon ni Sachi. Sa gitna ng pakikipagbuno ni Eduardo kay Carla at sa pagtatangka ng mga gwardiya na pakalmahin ang dalawa, naramdaman ni Sachi ang pagkakataong tumakas sa kanilang paningin. Dahan-dahan siyang bumaba sa kabilang panig ng higaan. Iniinda ang bawat kurot ng kanyang tahi. Ang bawat hakbang niya sa malamig na tile ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ngunit ang adrenaline ay tila isang anesthesia na nagpamanhid sa kanyang katawan. Nagawa niyang makalabas ng silid sa gitna ng sigawan. Suot lamang ang kanyang manipis na hospital gown at isang lumang jacket na iniwan ni Maria sa likod ng pintuan. Tumakbo siya patungo sa dulo ng koridor, kung saan matatagpuan ang mga pampublikong banyo. Ang bawat anino sa dingding ay tila humahabol sa kanya. Ang bawat tunog ng elevator ay tila isang sirena ng babala. Sa loob ng banyo, mabilis niyang inilabas ang maliit na teleponong ibinigay ni Maria. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadayal ang numerong matagal na niyang kabisado.
Papa, Papa, pakiusap. Sagutin mo. Bulong niya sa gitna ng bawat hikbi. Ngunit bago pa man may sumagot sa kabilang linya, narinig ni Sachi ang tunog ng mabibigat na hakbang na papasok sa banyo. Ang bawat tapak ng matitigas na sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang isinuksok ang telepono sa kanyang jacket at pumasok sa pinakadulong cubicle. Itinaas ang kanyang mga paa upang hindi siya makita sa ilalim ng pinto. Nasaan siya? Sigurado akong pumasok siya rin. Boses ito ni Carla na hinihingal pa rin sa galituot. Huwag mong isiping makakatakas ka, Sachi. Alam kong nagpapanggap ka lang. Lalabas ka rito o ako mismo ang kakaladkad sa'yo patungo sa van. Naramdaman ni Sachi ang matinding panlalamig. Ang van na tinutukoy ni Carla ay hindi patungo sa villa sa Tagaytay. Ito ang simula ng kanyang pagkakakulong sa bodegang, sinabi ni Maria. Napasandal siya sa malamig na pader ng cubicle. Ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng takot. Habang nakikinig sa bawat yabag ni Carla na unti-unting lumalapit sa kanyang pinto, napansin ni Sachi ang isang maliit na siwang sa bintana ng banyo. Sa labas, nakita niya ang itim na van na naghihintay. Ngunit sa tabi nito, may isang pamilyar na sasakyan, ang lumang kotse ng kanyang ama. At sa loob nito, nakita niya ang anino ni Javier na may kausap sa radyo. Ang pag-asa ay tila isang munting bituin sa gitna ng madilim na langit. Ngunit paano siya makakalabas ng banyo nang hindi nahuhuli ni Carla? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong naglalapit kay Ayumu sa paliparan patungo sa ibang bansa? Ang cliffhanger ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Ang kamay ni Carla ay nasa handle na ng pinto ng kanyang cubicle at ang bawat segundong paghinga ni Sachi ay tila isang panalangin na baka ito na ang kanyang huling sandali ng kalayaan. Huwag kang magkakamaling lumabas dyan, Sachi, dahil sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang liwanag ng araw. Ang tinig ni Carla ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa manipis na kahoy ng pintuan ng cubicle. Naramdaman ni Sachi ang bawat pagyanig ng pinto habang pilit itong itinutulak ni Carla. Ang kanyang puso ay tila isang nakakulong na tambol. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang limitadong oras. Ngunit sa sandaling ang kandado ay tila bibigay na. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng banyo. Miss Carla, pinapatawag kayo ni Doña Remedios sa lobby. Ngayon din, sigaw ni Maria, ang yarsang kakampi ni Sachi. May problema raw sa mga papeles ng bata sa immigration. Narinig ni Sachi ang biglang paghinto ng marahas na pagtulak ni Carla. Ano? Immigration? Sabi ko na nga ba, inutil talaga ang mga taong kinuha ni Eduardo. Sa isang iglap, narinig ni Sachi ang mabilis na paglayo ng mga hakbang ni Carla. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa tile ay tila isang paalam ng panganib. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sachi. Sa tulong ni Maria, mabilis siyang nailabas sa likod ng ospital kung saan naghihintay ang lumang kotse ng kanyang ama. Nang makapasok siya sa sasakyan, naramdaman niya ang init ng kamay ni Javier. Ang abogadong tila naging anghel ng kanyang kaligtasan. Kailangan nating pumunta sa mansyon ng mga in-laws mo, Sachi. Madiing sabi ni Javier habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan. Sinabi sa akin ni Maria na naroon ang lahat ng ebidensya ng mga utang ni Doña Remedios at ang mga palsipikadong dokumento na ginamit nila laban sa'yo. Iyon ang tanging barahan natin upang mapigilan ang pag-alis nila ng bansa kasama si Ayumu. Ang mansyon ng pamilya ni Eduardo ay tila isang malaking puntod na gawa sa bato at salamin. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang bawat anino ng mga puno sa paligid ay tila mga bantay na nakamasid. Gamit ang susi na palihim na nakuha ni Maria mula sa silid ni Eduardo, dahan-dahang nakapasok si Sachi sa loob. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay puno ng pait. Dito niya binuo ang kanyang mga pangarap
bilang isang asawa. At dito rin dahan-dahang winasak ang kanyang dangal. Ang bawat dekorasyon at gamit sa loob ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Dumiretso siya sa opisina ni Doña Remedios. Ang silid na dati ay bawal niyang pasukin. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng dilim, hinalughog niya ang mga drawer hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na safe sa likod ng isang painting. Naalala niya ang code na minsang nabanggit ni Eduardo noong sila ay masaya pa. Ang petsa ng kanilang kasal. Sa bawat pag-ikot ng dial, naramdaman ni Sachi ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbukas ng bakal ay tila isang hininga ng pag-asa. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. Mga listahan ng utang sa kasino, mga sulat mula sa mga pinagkakautangan, at ang orihinal na birth certificate ni Ayumu na may lagda na hindi sa kanya. Ito ang kanyang golden moment nang makita niya sa loob ng safe ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Ang unang sapatos na binili niya para kay Ayumu na akala niya ay nawala na. Hinawakan niya ito nang mahigpit. Ang bawat himaymay ng tela ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang ikulong ng anumang bakal o kasinungalingan. Nakuha ko na, Javier, bulong ni Sachi sa bitbit niyang maliit na radyo. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, ang maliwanag na ilaw mula sa labas ng mansyon ay biglang tumama sa bintana ng opisina. Ang ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan ay tila isang babala ng paparating na hatol. Narinig ni Sachi ang dahan-dahang pagbukas ng malaking gate at ang tunog ng mga gulong sa graban ng bakuran. Nandyan na sila. Doña Remedios is back early. Ang boses ni Javier sa radyo ay puno ng kaba. Sachi, hindi ka na makakalabas sa pintuan. Magtago ka. Naramdaman ni Sachi ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patibong na unti-unting sumasara. Narinig niya ang boses ni Doña Remedios mula sa lobby, kasama ang galit na boses ni Eduardo. Siguraduhin niyo na walang nakapasok dito. Ang babaeng yon ay tuso, at hindi ako papayag na masira ang plano natin sa huling sandali. Ang sigaw ng matanda ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Nakasandal si Sachi sa likod ng malaking cabinet sa loob ng opisina. Hawak ang mga dokumento at ang sapatos ni Ayumu. Ang bawat hakbang ng kanyang mga kaaway sa koridor ay tila papunta sa kanyang direksyon. Napansin niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng opisina. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkakakulong. Saan pa maaring magtago ang isang inang sugatan sa loob ng kuta ng kanyang mga kaaway? At ano ang gagawin ni Doña Remedios kapag natuklasan niyang ang kanyang pinakaiingatang mga lihim ay nasa kamay na ng babaeng balak niyang itapon sa limot? Ang cliffhanger ay tila isang matalim na bangin na bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang bawat segundong paghinga ni Sachi ay tila isang panalangin para sa isang milagrong hindi niya alam kung darating pa. Ang katotohanan ay parang tubig, Eduardo. Kahit gaano mo ito piliting ikulong sa iyong mga palad, makakahanap ito ng butas upang lumabas. Ang tinig ni Sachi ay hindi nanggaling sa isang babaeng baliw, kundi mula sa isang inang muling nabuhay ang dangal. Lumabas siya mula sa madilim na sulok ng opisina, hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa imperyo ng kasinungalingan ni Doña Remedios. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana ay nagbigay sa kanya ng isang anyong tila isang anghel ng paghihiganti. Napahinto si Eduardo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa sobrang pagkagulat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa doorknob at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sachi, paano? Paano ka nakalabas sa ospital? You're supposed to be where, Eduardo? Sa isang bodega? O sa isang institusyon kung saan dahan-dahan niyo akong papatayin
para makuha ang perang hindi naman sa inyo. Ang bawat hakbang ni Sachi sa loob ng silid ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Pumasok si Doña Remedios. Ang kanyang marangyang alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng puot. Magnanakaw. Eduardo, tawagin mo ang mga gwardya. Ang baliw na ito ay pumasok sa loob ng mansyon ko at nagnanakaw ng mga dokumento. Isang mapait na halakhak ang tumakas sa mga labi ni Sachi. Itinaas niya ang mga papeles ng utang sa kasino at ang palsipikadong birth certificate ni Ayumu. Mansyon mo, Mama? O mansyong nakasangla na sa mga taong pinagkakautangan mo? Hawak ko ang lahat dito. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa pamilya ko. Ang bawat kasinungalingang sinabi niyo sa batas. Lahat ay narito. Naramdaman ni Sachi ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli. Ang kanyang golden moment ay dumating nang mapansin niya ang isang larawan sa ibabaw ng mesa, ang larawan nila ni Eduardo noong araw ng kanilang kasal. Kinuha niya ito at dahan-dahang ibinaliktad, isang simbolo ng tuluyang pagputol sa lahat ng ugnayang bumabalot sa kanila. Hindi mo magagawa ito, Sachi. Banta ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sino ang maniniwala sa isang babaeng opisyal na idineklara ng ospital na may sakit sa isip? Ang mga papel na hawak mo ay basura lang sa harap ng batas. At sino ang maniniwala sa isang inang itinakwil ang sariling anak? Isang malalim at baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa lobby ng mansyon. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng opisina at pumasok si Teodoro, ang ama ni Sachi. Ngunit hindi na siya ang matandang nakayuko at mukhang talunan sa ospital. Suot niya ang isang formal na barong, ang kanyang tindig ay matikas, at sa likod niya ay nakatayo si Javier kasama ang ilang mga pulis at mga taong may dalang video camera, mga mamamahayag na matagal nang inaanyayahan ni Javier para sa isang espesyal na revelasyon. Naramdaman ni Sachi ang isang malakas na bugso ng emosyon nang makita ang kanyang ama. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat, isang hawak na nagbigay sa kanya ng lahat ng lakas na kailangan niya upang hindi bumagsak. Sobra na ang pananamantalang ginawa niyo sa aking anak. Remedios, sabi ni Teodoro. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Akala niyo ba ay wala akong kakayahang lumaban? Ang bawat insulto niyo sa akin sa ospital ay nirecord ko. Ang bawat banta niyo kay Sachi ay alam ko na. Ang hiya o hiya sa kultura ng mga Pilipino ay tila isang malaking bahana, dahan-dahang lumulunod kay Doña Remedios at Eduardo sa harap ng mga kamera. Ang bawat sikretong pilit nilang itinago ay dahan-dahang ibinubunyag sa harap ng publiko. Ang mansyong dapat ay kuta ng kanilang kapangyarihan ay naging entablado ng kanilang kahihiyan. Eduardo, gawin mo ang isang bagay, sigaw ni Doña Remedios. Ngunit ang kanyang anak ay nakatayo lamang sa sulok, hindi makatingin sa kahit kanino. Huli na ang lahat, Mama. Bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Sachi, isang matalim na tunog ng sirena mula sa malayo ang nagpaalala sa kanya ng isang mahalagang bagay. Ang mga pulis ay narito na para kina Doña Remedios, ngunit ang kinaroroonan ni Ayumu ay nananatili pa ring isang misteryo. Lumingon si Sachi kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa matinding kaba. Nasaan ang anak ko, Eduardo? Nasaan si Ayumu? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Eduardo. Isang ngiting tila may dalang masamang balita. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang isang itim na sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa gate ng mansyon bago pa man makapasok ang mga pulis. Dinala na siya ni Carla, Sachi.
Mahinang sagot ni Eduardo. At sa pagkakaalam ko, hindi na sila patungo sa airport. May ibang plano si Carla na hindi ko na kayang pigilan. Ang cliffhanger ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa leeg ni Sachi. Ang tagumpay niya laban sa kanyang biyenan ay tila naging walang saysay kung ang kanyang anak ay nasa panganib sa kamay ng isang babaeng wala nang mawawala. Saan dadalhin ni Carla ang batang si Ayumu? At magagawa kaya ni Sachi na maabot ang kanyang anak bago ito tuluyang maglaho sa kadiliman ng gabi? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng luha at ang tanging naririnig ni Sachi ay ang sarili niyang pagsigaw sa pangalan ng kanyang anak na tinatangay ng hangin. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Carla. Wala ka nang matatakbuhan. Tapos na ang laro niyo. Ang hiyaw ni Sachi ay tila isang sugat na bumuka sa gitna ng masukal at madilim na pier. Ang amoy ng alat ng dagat at ang malansang simoy ng hangin ay humahalo sa kaba na tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa dulo ng mahabang semento, sa gilid ng madilim na karagatan, nakatayo si Carla. Hawak nito ang sanggol na si Ayumu na sa pagkakataong yon ay umiiyak ng mahina. Isang tunog na tila humihiwa sa bawat himaymay ng puso ni Sachi. Sa likuran ni Sachi, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng pasulpot-sulpot na liwanag na kulay asul at pula na nagmumukhang mga malupit na anino sa paligid. Kasama niya si Javier at ang kanyang amang si Teodoro na kahit hinihingal ay pilit na sumasabay sa bawat hakbang ng anak. Si Eduardo ay nakapuso sa tabi ng isang opisyal. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. "Huwag kang lalapit, Sachi!" Tili ni Carla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon at sa simula ng pagkawala ng katinuan. Sabi ni Eduardo, "Ako ang magiging ina ng batang ito." Sabi niya, "Iiwan ka na niya. Bakit ngayon ay tila ako pa ang kriminal? Kung hindi ko makukuha ang buhay na ipinangako niyo sa akin, walang makakakuha." Naramdaman ni Sachi ang biglang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila mga malamig na karayom sa kanyang balat. Ito ang kanyang golden moment nang makita niya ang mga mata ni Ayumu sa malayo. Ang maliliit na kamay nito na tila humahanap sa yakap na matagal na ipinagkait. Sa gitna ng panganib, hindi takot ang nanaig kay Sachi, kundi ang isang makapangyarihang lakas na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. "Carla, pakiusap. Tingnan mo ang bata." Ang boses ni Sachi ay naging malambot, puno ng pagsusumamo na tila isang dalangin. Hindi siya bahagi ng kasalanan ni Eduardo. Hindi siya bahagi ng kasakiman ni Doña Remedios. Siya ay inosente. Kung may galit ka, sa akin mo ibaling. Saktan mo ako, patayin mo ako, pero huwag ang anak ko. Dahan-dahang humakbang si Sachi, iniinda ang bawat hapdi ng kanyang tahi na tila muling bumubuka dahil sa bigat ng bawat kilos. Ang kanyang hospital gown ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang nanghihinang katawan, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa kanyang anak. Sa kabilang banda, si Doña Remedios ay nakaposas na sa loob ng sasakyan ng pulis, pinapanood ang pagkawasak ng lahat ng kanyang binuong plano. Ang kanyang kahihiyan ay ganap na. Ang bawat dokumentong nakuha ni Sachi ay sapat na upang mabulok siya sa loob ng rehas. Ngunit ang kalayaan ni Sachi ay wala pang saysay kung ang kanyang puso ay nasa bingit ng kamatayan sa kamay ni Carla. "You don't understand, Sachi!" Muling sigaw ni Carla habang dahan-dahang umaatras sa pinakagilid ng pier. "Wala na akong babalikan. Itinakwil na ako ng pamilya ko dahil sa relasyon namin ni Eduardo. Ngayon, pati ang yaman na inaasahan ko na wala na. Wala na akong silbi. May silbi ka pa, Carla. Maaari ka pang magbago," sabi ni Sachi habang dahan-dahang inilahad ang kanyang mga kamay. "Ibigay mo lang sa akin si Ayumu. Pakiusap." Naramdaman ni Sachi ang biglang paglakas ng hangin. Ang mga alon sa ibaba
ay marahas na humahampas sa mga poste ng pier na lumilikha ng isang nakakatakot na ingay na tila naghihintay ng biktima. Isang pagkakamali lang, isang maling galaw, at ang lahat ay lalamunin ng madilim na tubig. Biglang lumingon si Carla sa dagat, pagkatapos ay muling tumingin kay Sachi nang may isang nakakatakot na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Sa isang mabilis na pagkilos, itinaas niya si Ayumu sa itaas ng riles, tila handang bitawan ng bata sa kailaliman ng karagatan. Ayumu! Ang sigaw ni Sachi ay tila nagpatahimik sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila huminto. Ang bawat hininga ni Sachi, ang bawat patak ng ulan, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay nakatuon sa isang maliit na buhay na nakabitin sa pagitan ng langit at ng kamatayan. Naramdaman niya ang isang matinding enerhiya na dumadaloy sa kanyang ugat, ang huling lakas ng isang inang handang tumalon sa impyerno upang masagip lamang ang kanyang anak. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang matalim na hiyaw mula kay Carla ang umalingaw-ngaw nang madulas ang kanyang paa sa basang semento. Ang kanyang katawan ay bumalanse ng delikado sa gilid at si Ayumu ay dahan-dahang nawawala sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Magagawa kaya ni Sachi na maabot ang kanyang anak bago ito tuluyang lamunin ng madilim na alon? O ang huling paghihiganti ni Carla ang magiging wakas ng lahat ng kanyang pinaglaban? Ang cliffhanger ay tila isang matalim na bangin na bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang bawat segundong paghinga ni Sachi ay tila isang panalangin para sa isang milagrong hindi niya alam kung darating pa. Ayumu! Ang sigaw ni Sachi ay hindi lamang isang tawag, kundi isang huling pag-ungol ng isang inang handang ibigay ang sariling buhay. Sa sandaling kumawala ang munting katawan ni Ayumu mula sa nanginginig na mga kamay ni Carla, tila naglaho ang lahat ng sakit sa katawan ni Sachi. Ang hapdi ng kanyang mga tahi, ang pagod ng kanyang pagtakbo, at ang panlalambot ng kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang lakas na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi nag-isip si Sachi. Sa gitna ng madilim na ulan, tumalon siya patungo sa gilid ng pier. Ang kanyang mga daliri ay kinalos ang malamig na hangin hanggang sa maramdaman niya ang malambot na tela ng kumot ni Ayumu. Sa isang iglap na tila tumagal ng habambuhay, nagawa niyang maikabit ang kanyang braso sa riles habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakayakap sa kanyang anak. Ang marahas na hampas ng alon sa ibaba ay tumalsik sa kanyang mukha, ngunit ang init ng hininga ni Ayumu sa kanyang leeg ang tanging bagay na naramdaman niya. Nandito na si Mama. Nandito na ako, anak. Bulong ni Sachi. Ang kanyang boses ay humahalo sa hagulgol ng ulan. Mahigpit niyang idinikit ang kanyang mukha sa munting pisngi ng sanggol. Dinaramdam ang bawat pintig ng buhay na pilit na inagaw sa kanya. Mabilis na sumaklolo si Javier at ang mga pulis upang hilahin si Sachi pataas. Nang tuluyan na silang makatuntong sa semento, hindi binitawan ni Sachi ang bata. Nanatili siyang nakaluhod, yakap-yakap ang kanyang buong mundo, habang ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at pait na naranasan niya sa loob ng ospital. Sa kabilang bahagi ng pier, nakaposas na si Carla. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ganda. Tanging ang takot at pagsisisi na huli na ang lahat. Si Eduardo naman ay dahan-dahang lumapit kay Sachi. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang tila naghahanap ng kapatawaran. Sachi, let me help you. Ang boses ni Eduardo ay nanginginig. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa balikat ng asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, hinarap siya ni Sachi nang may mga matang tila nagniningas sa gitna ng bagyo. Huwag mo kaming hahawakan, Eduardo. Ang karapatan mo bilang asawa at bilang ama ay namatay na sa sandaling hinayaan mong itaboy kami ng nanay mo. Ang lalaking minahal ko ay wala na rito. Ang kaharap ko ngayon
ay isang estrangherong hindi ko nakilala. Tumayo si Teodoro, ang ama ni Sachi, at humarang sa gitna ni Eduardo at ng kanyang anak. Ang matanda ay tila muling naging isang matibay na narra, pinoprotektahan ang kanyang kaisa-isang hiyas. Tapos na ang pananakit niyo sa aking anak, Eduardo. Mula rito, ang tanging pag-uusapan natin ay sa harap na ng huwes. Lumipas ang ilang araw. Ang malamig na silid sa ospital ay napalitan ng isang payapang silid sa bahay ni Teodoro sa probinsya. Ang bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon na pumasok. Nakaupo si Sachi sa isang tumba-tumba, karga-karga si Ayumu na ngayon ay mahimbing na natutulog. Sa telebisyon, balita ang pagbagsak ng pamilya ni Doña Remedios. Ang mga dokumentong nakuha ni Sachi ay naglantad sa malawakang korupsyon at mga ilegal na transaksyon ng matanda. Si Doña Remedios ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Eduardo at Carla ay kapwa naghihintay ng kanilang hatol. Ang mansyong naging simbolo ng kanilang kasakiman ay binawi na ng bangko. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na hapon kung saan ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak. Kinuha ni Sachi ang maliit na sapatos na nakuha niya mula sa safe ni Doña Remedios at dahan-dahang isinuot ito sa paa ni Ayumu. Ayumu, bulong ni Sachi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Sa wikang Hapon, ang ibig sabihin ng pangalan mo ay paglakad. Gusto ko, sa bawat hakbang na gagawin mo sa mundong ito, hindi ka matatakot dahil ang bawat sugat na tinamo ko ay siyang magsisilbing matibay na pundasyon ng iyong lalakaran. Pumasok si Teodoro na may dalang baso ng gatas para kay Sachi. Anak, handa na ba ang lahat? Sabi ni Javier, maayos na ang mga papeles para sa formal na pagbawi sa iyong dangal. Ngumiti si Sachi, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Opo pa, handa na kami. Hindi na kami lilingon pa sa likod. Ang pagbangon ng isang ina ay hindi nagtatapos sa pagkakakulong ng kanyang mga kaaway. Nagtatapos ito sa sandaling kaya na niyang ngumiti habang tinitingnan ang hinaharap ng walang takot. Sa bawat pagyakap niya kay Ayumu, naramdaman ni Sachi ang tuluyang paghilom ng kanyang mga sugat. Ang pait ng nakaraan ay naging pataba sa lupang kanyang tinitayuan ngayon. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Sachi ang larawan ng kanyang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang anak, at ang kanyang sarili. Wala na ang anino ng kataksilan. Tanging ang liwanag ng isang bagong umaga ang bumabalot sa kanila. Tayo na, Ayumu, ani Sachi, habang dahan-dahang tumatayo. Magsimula na tayong lumakad patungo sa ating bagong buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang hinugasan ang bawat bakas ng putik sa buhay ni Sachi. Sa isang malawak na hardin sa probinsya, kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng katuray at ang sariwang simoy ng dagat ay naghahalubilo. Nakaupo si Sachi sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintoang kulay sa kanyang balat, na ngayon ay wala na ang pamumutla ng ospital, kundi ang ningning ng isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili. Sa kanyang harapan, ang maliit na si Ayumu ay dahan-dahang humahakbang sa damuhan. Ang kanyang bawat step ay hindi na nanginginig. Puno ito ng katiyakan habang humahabol siya sa isang makulay na paru-paro. Pinanood ni Sachi ang kanyang anak at sa bawat tawa ng bata, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang sugatang puso na tuluyan ng naghilom. Ayumu, dahan-dahan lang anak, tawag ni Sachi. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman ni Doña Remedios. Ilang buwan na ang nakalilipas nang matanggap niya ang balita tungkol kay Eduardo. Ang kanyang dating asawa ay isa ng anino ng nakaraan. Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa malayo sa karangyaang dati
ay ipinagpapalit nito sa kanyang dangal. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa loob ng rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kanyang kasakiman. Si Carla, balita ay bumalik ito sa kanyang pamilya. Dala ang kahihiyang kailanman ay hindi na mabubura. Napangiti si Sachi. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya sila? Ang pagpapatawad sa tingin ni Sachi ay hindi ang paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kanyang bukas. Pinatawad na niya si Eduardo. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya at si Ayumu sa isang isipang walang lason. Ang kanyang paglaya ay hindi nanggaling sa desisyon ng korte, kundi sa desisyon niyang yakapin ang kanyang bagong buhay nang walang pait. Ito ang kanyang golden moment nang lumapit si Ayumu sa kanya. Dala ang isang maliit na dilaw na bulaklak na pinitas nito mula sa damuhan. Iniabot ito ng bata sa kanya at sa mga mata ni Ayumu, nakita ni Sachi ang lahat ng dahilan kung bakit sulit ang bawat luha at bawat laban. Salamat Ayumu, bulong niya habang idinidikit ang bulaklak sa kanyang dibdib. Lumapit si Javier, ang abogadong naging sandigan niya sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Hindi na formal na suit ang suot nito, kundi isang simpleng t-shirt habang dala ang isang basket ng mga sariwang prutas. Masyado kang malalim ang iniisip, Sachi. Sabi ni Mang Teodoro, handa na ang hapunan sa loob. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating namin, Javier. Sagot ni Sachi habang tumatayo, karga ang kanyang anak. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo ni Papa, baka naging isang istatistika na lang ako ng mga inang nawalan ng pag-asa. Ikaw ang gumawa ng sarili mong milagro, Sachi. Madiing sabi ni Javier. Ang kanyang tingin ay may kasamang paghanga na higit pa sa pagkakaibigan. Kami ay mga saksi lamang sa iyong pagbangon. Habang naglalakad sila patungo sa maliit ngunit masayang bahay ni Teodoro, lumingon si Sachi sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang paalala na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Ngunit ang pag-ibig sa sarili ang siyang nagbibigay ng direksyon sa puwersang iyon. Hindi ka kailangang maging biktima habang buhay. Maaari kang maging arkitekto ng sarili mong kaligayahan. Naramdaman ni Sachi ang mahigpit na yakap ni Ayumu sa kanyang leeg. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang awit ng hangin at ang payapang pintig ng kanilang mga puso. Tapos na ang gabi ng dusa, ang bukang liwayway ay narito na at ito ay mananatili habang buhay.